Sa wakas guys, na purma na nga yung bubutangan ng ating atop dito. At ito nga pala yung purma ng ating magiging atop guys. At ipapakita namin sa inyo yung sample at ganyan yung gagayahin natin. At siyempre nagkilaw na rin kami nagtayong at ng mga isda na napakasarap naman talaga. At purso na mabubungkag na naman ang mga baho nito. Kaya samahan niyo kami. So for today's video guys, bago ang lahat, ito muna yung mapangyayari. At tinapos nga pala namin yung sahog ngayong araw. At ayun nga, pagkatapos namin tinapos yung sahog, naniod tubo na kami. At yan nga pala guys, hindi ka magmamahal sa mga sudan namin ngayon dahil napakasarap na tayong lang naman at napaka-expensive. At pinapangarap talaga to ng lahat. At as you can see naman guys, talagang magugusla ka sa kakatanaw nitong ating tayong. At sa puntong ito, di na kaagad natin yan pinasailo. Talagang pinaspasan na natin dahil sobrang nagugusla na tayo. At alas 12 na, lalo na kapag nagtatrabaho ka, madali ka talagang magutom. Kaya hindi na namin yan pinasailo, binungkag kaagad namin yung bahaw. At as you can see naman guys, pinalaman ko na kaagad sa red rice dyan. At siyempre meron tayong mga gusto dyan. Napakasarap naman talaga. At talagang literal na sipot yung pagkain natin ngayon. At talagang mabubusog talaga tayo at gaganahan tayo magtrabaho kapag ganito yung mga sudan natin. At sobrang subuol na kasi guys kapag palagi na lang karne yung susudan nila natin at baka ma-high blood na tayo dyan at baka sa langit na natin makita yung ating floating cottage. At hayaan nyo guys, kapag natapos tong floating cottage namin ay naku, talagang palagi na tayong magmumukbang ng mga sipots dito. At ayan nga guys, pagka kinabukasan dahil maganda yung panahon, tinapos na kaagad namin dito. At dahil natapos na yung sahog namin, siyempre maghahaligi na kaagad kami para mabuo na yung bubutangan ng aming atop. At ito nga pala yung style ng ating atop guys. Kung makikita nyo, napakaganda at medyo aesthetic talaga. At pinlano talaga namin yan ng maayos. At ayan nga guys, talagang nagkuha kami ng engineer dyan galing pang Korea. At sa puntong ito guys, ang unang tinaod nga pala namin ay dalawang haligi lang muna para manam-anam namin. At as you can see naman guys, talagang sinuksok lang yan sa kawayan at binuhuan para hindi talaga siya mahagbong doon sa dagat. At baka kapag sinandigan natin yan, kung hindi natin isuksok, baka madayang tong ating floating cottage. Naku, impas tayo dyan. Yung gasto natin, napakalaki naman talaga. At sa puntong ito, talagang pinaspasan na kaagad nila para hindi na tayo malangan dyan. At napakagaling rin naman talaga itong mapanday ko. Nas Papa G, talagang napakagaling magplano. Pagkatapos itaod yung apat na haligi, nilagyan na rin namin ng brace dyan para makakatkat kami doon sa ibabaw at maging lingon rin siya. Dahil kapag hindi mo nilagyan ng brace dyan, naku, kapag kumatkat ka sa ibabaw, hagbong ka talaga. At sa puntong ito, nagsima-sima muna kami ng budbud dito at umisnak muna kami dahil nagugusla na naman kami. At pagkatapos namin mga snack, hindi na kami nagpadugay-dugay. Talagang pinaspasan na namin yung trabaho namin para mas mapadali talaga at masakyan na natin itong ating floating cottage. At ito nga guys, talagang sinimulan na kaagad nila yung pagbugkot dito. At siya nga pala guys, maraming nagsasuggest na nylon lang daw yung ibugkot. Naku, magandang idea talaga yung nylon kasi hindi talaga yung luluwag. At mag-suggest pa kayo guys kung meron pa kayong alam pag abot dito sa floating cottage dahil para hindi kami malisudan at meron din kaming idea, comment nyo lang para mabasa namin. At sa puntong ito dahil food is life tayo, siyempre dahil may dumating na kilawin, hindi na naman natin yan papasiluin, magkikilaw na naman tayo. At yan nga pala guys, alas 3 na to ng hapon at nagkikilaw na naman kami. At napakaganda talaga itong merienda guys, lalo na kapag krisko yung ating isda dyan. At as you can see naman guys, tinagtad ko na kaagad yung Bombay luya dyan, yung makalamasan sa kinabuhi at susukaan natin, kumutumuti natin para mawala yung lansa niya. At pinugaan ko na nga yan dyan guys para mas maging krisko at maging lasa talaga. Merong bitsin asin yung nilagay natin dyan para hindi naman talaga maging malangsa. At sa puntong ito, pagkatapos niyan ay goods na yan, nilagyan ko lang yan ng agrio at tinilawan ko na. Ay naku, nagkuha na naman ako ng bahaw at for sure na mabubungkag na naman to at maglalaway na naman yung mamaritis na manunood sa atin. At yan nga pala guys, pinarisan ko na rin yan tinapa dahil alam nyo pa guys, kapag dinala mo yung tinapa dito sa dagat, naku, napakasarap naman talaga at hindi ka magmamahay lalo na pag pinarisan mo ng kinilaw. At pagkatapos namin mangilaw, diretso na naman kami sa trabaho. Ganyan kami kapaspas dito magtrabaho guys. At ayan na nga, binugkot na namin yung ibabaw dito. Naku, napakahabog pala dito sa ibabaw guys. Nakatisting ako pagsaka, parang nalilisudan ako at nahahadlok ako, kaya naman talagang lumaog ako. At hanggang dito na lang siguro muna kami guys at abangan nyo kung ano yung ilalagay namin na atok dyan. Maglalagay siguro kami ng color of powder or iba pa papipilian, kaya huwag nyo kang kalimutan i-like, i-share para mas marami matayong lingaw. Thank you, God bless you all. Mabuhay kayong lahat yung mga idol hanggat gusto nyo. So guys, dito ako palaging pumapaldaw, Ben 63M, nasa comment section yung link.